No, ayan yung mga stem. Tapos natuyo na siya. Kaya pwede na po itong panyo. Basta makuha nyo yung gel, no? Yan, mapalabas nyo yung gel na yan. Ba't mo inano tong mga dilaw? Okay lang yan. Iba yan eh. So, eto na. Ang dami nating stem propagation. Hello everyone! This is Hermes Sunabi ni Dino Park and Garden and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, kung napanood nyo yung video natin na nag-cut tayo ng mga stem at mga halaman doon sa ating pagpapaganda, maintain nung ating landscape, yung mga nakuha po natin, papadamihin natin. So, propagation day tayo ngayon ng mga outdoor plants. Samahan nyo po ako, no, sa pagtatanim niyan. Kaya ako ready na kayo mga ka-MDP. Tutok lang po. And we're back mga ka-FDP. Kasama ko ngayon si Unang. At magpo-propagate kami. Hinahanda niya na yung mga gamit namin. Tapos pakita ko sa inyo. Ang dami naming nakuhang mga stem, nung mga halaman, yung mga pinagpuputol namin doon sa labas. And kailangan namin maitanim yun, kasi bago malanta, kailangan maitanim na natin. Sige, pakita ko muna sa inyo. So, ito yung mga pinagputulan natin. Usually, mga crotons po, ang dami. No, ayan yung mga stem. Tapos, natuyo na siya. Kaya, pwede na po itong itanim, So, andyan si Unang kanina. Ayan, ito yung gagamitin namin lupa. Compost lang, Tapos, may mga ipa-ipa yan. Bulok na Tapos, ayan si Unang. Ginagawa? Binubutas mo. So, binubutasan niya yung mga para makahinga. Ayan. Mabilis bang butasan? So, kasi, dito namin tatanim. Ito yung magsisilbing pinaka-propagation pot namin, yung mga ganito lang. No? Kasi ito mura lang yung ganito Tapos, pag nag-ugat na lang, tsaka namin ka-transfer. It's either sa mga direkta sa lupa or sa mga paso namin dito. So magaganda to kasi yung iba meron kami nakuha mga pikara. Yan, crotons. Usually mga crotons ang gaganda Ito yung mga pinapatubo namin through stem. Papakita ko sa inyo mamaya kung paano gagawin natin dito, Kukuha muna ako ng pang-rooting hormones. Hahanap ako kung ano yung magagamit natin. So eto na. Simulan na tayo. Ito yung mga nabutasan ni Unang Pwede kayong gumamit ng mga use na tumayo. Unang sa gilid mo kaya siya butasan dito. Sige, sa gilid mo na lang siya butasan para tumayo kasi minsan baka hindi makatayo. So ayan, lalagyan natin ng soil itong ating yan, mga plastic para gamit natin So punuin muna natin lahat yan. Mga ganyan lang kataas yung ating ilalagay, So yan, maglagay tayo ng mga tatlo, At ayan, ganyan lang naman. So yan, usually ang mga ginagamit naming lupa, kahit bulok na ipa lang, pwede na yan, yan yung gawin nyo, kasi ang bulok na ipa maganda yan na pamparoots, and yan, naglagay tayo ng mga ganyan. Ang kagandahan lang kapag talagang yung mga nilandscape nyo talagang sumulpot na yung mga dahon at tumaas na, magandang itrim yan dahil bukod sa nami-maintain nyo po yung mga halaman nyo at na-encourage nyo yung pagkapal nya, yan, nakakapag-propagate pa kayo, yung mga pinagputulan nyo mapopropagate nyo para magamit nyo naman yung mga halaman sa susunod na project. For example, magla-landscape kayo or maglalagay kayo ng ibang halaman, kapag ito inugatan na yung itatanim natin dito, yun, magagamit na natin, mas dadami pa yung mga halaman nyo. So mag-start tayo, subukan natin tong mga halaman dito, So ayan, mag-start na tayo ng propagations. Ayan, meron ako ditong kinuha. Ayan, yung ating sabila. Ito yung napili kong gawing rooting hormones, Usually, mga ginagamit natin dyan, hydrogen peroxide, kung may cinnamon, pwede rin. Tapos ito, yung sabila, ito, pwede rin to,
So, ito mabilis magpaugat. Kuha tayo ng isang ganyan, sabila. Tapos, biyakin nyo lang yan or talupan nyo. Basta makuha nyo yung gel, no? Yan. Mapalabas nyo yung gel na yan. Tapos, ididip mo lang yan. Pagkahiwa mong ganyan, yan, nakikita nyo yung gel na yan, ano? Yan yung gagawin nating rooting hormones. So, kapag halimbawa, katulad nitong isang crotons na to, masyadong makapal yung dahon, gawin natin is tanggalin nyo lang. Yan, tanggalin nyo yung mga dahon sa baba. Yan, mga dahon sa baba. Tapos, lagyan nyo lang siya ng yan, aloe vera, no? Sabila, aloe vera. Pati po yung mga pinagkabitan ng dahon, ano, lagyan nyo rin po yan. Yan, yung buo na yan, ganyan, no? Yan, pahiran nyo lang yan, idaw-daw nyo lang yan. Tapos, tusok nyo na dito, no, sa inyong lupa. So, yan po. And, yan yung panimula. O, meron na kayong isang nagawa, ano. O, ito, isa pa rin crotons. Iba na mga variety, no. O, tanggalin din uli natin yung mga yan, mga excess na dahon, ano. Tapos, kunin natin yung ating sabila, aloe vera. Yan. And tusok din uli natin siya. Yan. So, ganyan lang naman kami magparami ng ating mga yan. Popropagate. Ito, pikara. Yan. Pikara naman siya. Sabi ko nga, huwag niyong patagalin, ano, kasi pag naluoy yan, eh, mahirap na yan patubuin, no? Tsaka mahirap makarecover. Eh, ngayon nag-uulan, mas okay na okay magparami ngayon ng halaman, mag-propagate dahil bilis, ano. So, ayan. Ganyan lang natin yan. Ayan, o, diba? O, ano pa? Ito, yung miyagos. Yung miyagos naman. Ito. Actually, ito miyagos, ginupit ko yung pinaka-iba niyang, ano, kasi yung dahon niya, ibang dahon na natutuyo yung pinaka-dulo. So, ito, tanggalin din natin yung, yan, ilalim. Yan. Medyo maliit siya, oh. Kita nyo. Pero yan, tutubo pa rin yan. Kahit na sabihin maliit. So, lagyan natin ito ng lupa. So, ayan, oh. Tsaka mas maganda pag itong plastic kasi makikita mo kung nagro-root siya. Kasi 'di ba ito, kita nyo, tagusan yung loob, kitang-kita kung may nade-develop na roots kung nagwo-work, no? At yan yung magsisilbing palatandaan kung halimbawa pong kailangan ng ilipat kapag puno-puno na po ng ugat, no? Pwede na po siyang ilipat. Pero for the meantime, hayaan lang natin sila dito. So, ayan. Ngayon, gawin muna namin yung unang lahat nung yan, pagtatanim dito para tingnan natin kung ilan yung magagawa natin. Bibilangin natin kung madami tayong magagawa. So, eto na. Ang dami nating
stem propagations, 80 pieces, no? 80 mahigit yung nakuha natin mula doon sa ating mga kinat dito sa ating mga halaman na outdoor plants, ano. And ayan po, 80 pieces yan. Well, kaysa naman itapon pag nagtitrim tayo, di ba, minsan binabasura na lang natin, no? O tinatapon na natin mga natitrim natin. Pero this one, mas magandang idea na pwede nyong i-propagate, no? Kung mag-work yung iba, okay. Kung hindi naman, edi okay lang din. At least yan, talagang makikita natin na kapag halimbawang nakapagpadami tayo, pwede pa natin itry na maglagay sa iba't ibang lugar ng ating garden, or kung meron pa tayong next project, magagamit natin. So yan po, pinagtabi-tabi lang natin dyan, ano. Usually yung iba, kapag hindi ganitong madamihan, pa isa-isa lang ako, pag may gusto lang talaga ako i-propagate, nilalagyan ko pa siya ng yung sinusupot or binabacuum na tinatawag, ano. Pwede rin po nyong itry yun after nyong diligan ng konti, tapos balutin nyo sa isang plastic, kasi mas nakokontrol yung water vapor, mas maganda, no, mas mabilis mag-ugat. Pero ako, dahil nga maramihan naman to, ganyan lang, ayos na sa akin yan, kasi yung mag-uugat yan, at makikita mo naman ilang linggo na meron na silang ugat, pwede na yan, ano. Kung halimbawa marami ng ugat, pwede nang i-transfer. So ayan mga ka-MDP, napanood nyo na yung ating vlog, at I hope may natutunan kayo dyan sa simpleng propagations, ano, stem propagations ng ating mga plants. Kung meron kayong mga tinrim-trim dahil ngayon ay tag-ulan na, kumapal na, maganda rin na meron kayong na propagate, no. At mas magandang magtanim ngayon, mas magandang mag-propagate dahil maulan na, no. Mabilis mag-ugat yung halaman, at the same time mas malaki yung chance na mabuhay. So thank you so much sa inyong panonood. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no. Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para lagi updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search lang po Hermy Sunaho or Mini Dino Park Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat na maraming mga ka-MDP, and this is Hermy Sunaho, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye bye.